Amen. Sa aming mga bisita, maraming salamat na kayo po ay nakasama po namin, nakarating dito. Praise God sa bahay, sambahan ng ating Panginoon. Praise God. Diretso po tayo sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. This is our Holy Communion Saturday. So sa mga hindi pa po baptized in the name of our Lord Jesus Christ, you can observe later, mga kapatid. Hallelujah. Ang Holy Communion po natin. So lahat ng mga nabautismuhan po sa tubig sa pangalan ni Jesus, I encourage you to join our Holy Communion today. Ruth chapter 1 verse 14 to 17. Praise God. Ruth chapter 1 verse 14 to 17. Lakas. Praise God. Sabi po dito, and they lifted up their voice and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law. But Ruth clave unto her. Everybody shout, clave unto her. And she said, behold, thy sister-in-law is gone back unto her people and unto her gods. Return thou after thy sister-in-law. And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God. Where thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. I will bring to you a topic this afternoon before we take the Holy Communion in his title, Commitment. Praise God. Everybody shout, commitment. Yuko po natin ang ating mga ulo. Tayo po yung manalangin sa Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon. Dinako mo kami sa iyong bahay-sambahan. Salamat din, God, na binigyan mo ako ng opportunity to stand again behind this pulpit to minister your word. I always believe and I declare, O God, that the power is in thy word. So this afternoon, O Lord, let your Spirit will minister and give us understanding and help us and bless us, O God. Touch the heart of our guests and visitors that they will become a part, hallelujah, of your mystical body in which you are the head of it. Lord Jesus, bless us with all the spiritual blessings that you design. Hallelujah. Let the warring angels, God, fight all, hallelujah, evil spirits that would try to hinder your purpose, God, hallelujah, this afternoon. We declare your glory, we declare your power, we declare your healing, and we declare your salvation in the name of our Lord Jesus Christ. Everybody shout amen. Praise God, hallelujah. Everybody shout commitment. You may now take your seats and may the Lord will bless us all. There are so many OFWs on record on our Philippine consulate that they were really committed, praise God, to do their work here in Hong Kong. Some of them reach already 30 years plus in just one employer. Some of them almost reach 40 years in just one employer. Some of them, they go home already in the casket. Namamatay na lang po sila dito sa abroad. That's how committed they are in their work in abroad. How committed are we, praise God, to your spouse? Are you committed? Are you committed, praise God, hallelujah, of your marriage vow? But this afternoon, we are going to talk about commitment to serve the Lord. Commitment to love Him, to worship Him. Everybody shout amen. Commitment is the foundation for every relationship. Walang relasyon na tatagal
kapag walang commitment. Everybody shout amen. Kahit even if you love so deep to each other, without commitment, you will never stay. Everybody shall praise the Lord. Nag-iibigan kayong dalawa. Sabi mo, kahit magunaw pa ang mundo, kayo pa rin. Kung walang commitment, mga kapatid, hallelujah, ay hindi po yan tatagal. Everybody shall praise the Lord. As I said, commitment is the foundation of every relationship, whether earthly or heavenly. The book of Ruth brings the heavenly concept of covenant into vital contact with earthly life. Ang aklat ni Ruth na ating binasa ngayon ay isang aklat, praise God, na nagpapakita sa isang tinatawag na heavenly concept about covenant. Yung makalangit, mga kapatid, na konsepto o idea patungkol po sa kasunduan. Lahat ng may kontrata, magsabing amen. Kasi hindi ka pwedeng magstay dito kung wala kang kontrata. At dahil may kontrata ka, obligado kang magtrabaho ayon sa pinirmahan mo sa kontrata. Kaya pinalabas ka ngayon dahil sa kontrata na pag-usapan na Saturday ang day off mo. At merong mga Saturday, praise God, na nakalabas, sumibat lang. Hindi yan ayon sa kontrata. Pumunta na ng worldwide, sabi kay ma'am, mag-remit ako. Uwi ako alas 9 ng gabi. Grabe, ang tagal. Dami kasing pera ko na i-remit, ma'am. Everybody shout amen. So ang kasunduan, mga kapatid, is between two parties. Walang kasunduan na ikaw lang mag-isa. Hindi mo pwedeng kausapin ang iyong sarili at sabihin mo, pwede bang magkasundo na tayo ngayon? Praise God. Sabi ng isip mo, Quaker Oats ang breakfast. Pero ang tiyan nagrereklamo. Pero hindi mo na pwede kausapin ang iyong sarili. Pwede bang magkasundo na tayo ngayon? Pero ang totoong legal na kasunduan is between two parties. At kailangan may mamagitna. Kasi ang kasunduan, mga kapatid, hindi pwedeng maging kasunduan hanggang walang tagapagitna. There should be a witness. Kaya pag kayo kung magperma ng kontrata, naghahanap kayo kung sinong witness. Tama o hindi? Praise God. Sa inyong kasal, merong ninong at ninang. May witness po. Praise God. Aba, itong iba, mga kapatid, hindi nahihiya. Kahit maraming witness, mga kapatid, hindi nila tinutupad yung kanilang kasunduan. Ang Book of Ruth ay isang aklat, mga kapatid, na nagtuturo sa mga tao dito sa lupa the concept, the heavenly concept of a covenant. Ruth's statement of commitment sa ating binasa sa versikulo 16 to 17 concern events, situations, and relationship that would permanently bind two women in the history. Si Naomi at saka si Ruth. May isang babae doon na si Orpa na kasama sana sa kasunduan at covenant. Pero umayaw si Orpa. Alam po natin yung dalawang istorya na yan. So sa mga bisita po namin na walang idea kung ano itong pinag-usapan ko po, na biblical story, si Naomi ay may dalawang anak na lalaki. At sila'y nag-abroad sa Moab dahil mahirap sa Bethlehem. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo ng ibang bansa ay
Dahil mahirap sa ating lugar. Hindi tayo makapagpaaral ng maayos sa ating mga anak. Kaya nag-decide ka, nag-usap kayo, may kasunduan kayo sa husband mo, darling, mag-Hong Kong muna ako. Papayag ka ba? Sige, kasi mahirap dito. Magkano man ang income ng niyugan dito? Kaya kayong dalaway, nagkasundo. Pero sa iyong kasunduan, sinabi ng husband mo, isang kontrata ka lang ha. Ngayon, umabot ka na ng 10 kontrata. Kasi ayaw mo nang umuwi. At ang sabi mo sa iyong husband, kung uwi ako dyan, meron ka bang income dyan? Sabi ng husband, sige, dyan ka lang muna. Everybody shout amen. This kind of commitment is concerned to events and situations. Diba? Minsan mga kapatid, ang kasunduan nagiging flexible because of situation. Diba? Ang usapan, sige, 2 kontrata ka lang. Whether you like it or not, umuwi ka na. Pero dahil sa sitwasyon, nababago minsan. Pero ang covenant, hindi. Ang pagkakaiba ng covenant at sa ordinaryong kasunduan, mga kapatid, na walang papel na pinipirmahan, kasi nung nag-usap kayo ng husband mo, mayroon ba kayong pinipirmahan? Wala. Verbal lang yun. Everybody shout amen. Pero ang heavenly covenant, kaya mga kapatid, ang marriage, it is a heavenly covenant. Covenant po yan. Sa gobyerno, tinatawag na contract. Sa Diyos, walang contract. Pag ikay ikinasal, hindi yan kontrata. Covenant yan. So, anong ibig sabihin ng covenant? Ay hindi mo na pwedeng baguhin. Hindi mo na pwedeng ibalik kay nanay. Pastor, ibalik ko na itong husband ko kasi dati, gwapo yan eh. Ngayon, napangit man, pastor. Napangag, natanggal ang ngipin. Hindi pwede. Kasi covenant siya. Pag may isang parte, mga kapatid, na mag-break, nandun kaagad ang consequences. Nandun ang curses, mga kapatid. Everybody shout amen. So, sabi po dito, hallelujah, that Ruth willingly accepted an unsettled future and bound herself by a solemn oath, not only to Naomi, but also to the God of Israel. Yung sinabi ni Ruth, mga kapatid, kung saan ka mamatay, doon din ako mamatay. Kung saan ka ilibing, doon ako ilibing. Kung sino man ang mga kadugo mo doon, mga tauhan mo, maging kadugo ko na rin at tauhan ko. Ang Diyos mo, maging Diyos ko na rin. That was the solemn oath of Ruth to Naomi. Balikan ko ang istorya para sa mga hindi nakakagets kung anong istorya ito. Si Naomi may 2 anak na lalaki. At abroad sila sa Moab dahil mahirap sa Bethlehem. Namatay, nakapag-asawa yung 2 lalaki niya ng mga Moabitess women. Si Ruth at si Orpah, yung 2 anak na lalaki. Namatay, praise God, ang husband ni Naomi, plus namatay pa ang 2 anak niya na lalaki. So ang natitira ngayon, 3 babae na lang. Nagets ninyo ang istorya? Praise God. Kaya ang sabi ni Naomi, uuwi na lang ako sa Bethlehem. Kasi narinig ko, maganda na daw ang ekonomiya doon. Wala nang inflation. So sabi ni Naomi kay Orpah, sa 2 babae, si Ruth, sige, umuwi na rin kayo sa inyo. Kasi hindi na ako pwedeng manganganak. Minupos na ako. Kung antayin nyo na manganak pa ako ng lalaki, makaantay ba kayo na magiging husband ninyo? Yun ang sabi ni Naomi. Sabi ni Orpah, sige, uwi na lang ako sa amin. Babalik ako sa aking mga Diyos. Basahin nyo ang verse 16. Praise God. Verse 15 yata yun, mga kapatid. 15, and she said, behold, thy sister-in-law is gone back unto her people,
unto her gods. So ang daming Diyos niya mga kapatid, na sinasamba sila si Orpha. Bakit? Mga Moabites sila eh. So it is understandable, di po ba? Kaya sabi ni Naomi, imuwi ka na lang doon. Kasi kung sasama ka sa akin, parang ganito ba? Dito ka sa Hong Kong, may dalawa kang lalaki, nakapag-asawa ng dalawang Chinese. Tapos namatay yung husband mo, namatay din yung dalawang anak ng lalaki, di puro na lang kayo babae dito. Uuwi, mag-decide na yung nanay, uwi na lang ako sa Pilipinas. Sabi niya sa dalawang Chinese na manugang, sasama ba kayo? Mahirap doon sa amin, Baryo, kilometro 17 kami. Mag-igib pa kami ng tubig doon, mahirap doon. Sasama ba kayo? Dito na lang kayo sa Hong Kong. Mag-business na lang kayo sa parents niyo dito kasi mayaman ang bansa ninyo. Ang sabi ni Orpha, sige. Kaya nga sabi ng Bible, nag-kiss na lang siya sa mother-in-law niya at bumalik. Bye-bye. Pero si Ruth, iba si Ruth eh. Praise God. Sabi ni Ruth, hindi yan pwede. Sasama ako sa iyo. Sabi ni Naomi, sasama ka sa akin? Wala akong savings. Pagbalik doon, hindi pa natin alam kung may lupa pa ba ako doon. Baka na-squat na yun. Di ba? Basahin niyo yung istorya. Praise God. Pero ayaw talaga magpabigil ni Ruth dahil sa kanyang commitment, hindi na kay Naomi, kundi yung commitment niya sa Diyos ng Israel. Only here did Ruth use the covenant name Yahweh instead of the impersonal Elohim. Through Naomi, Boaz, and others use Yahweh frequently for blessing and complaints. Sila si Naomi, sila si Boaz, yung mga Hudyo talaga, ginagamit nila ang Yahweh for blessing or complain. Pero si Ruth lang po ang gumamit, praise God, ng covenant name na Yahweh, praise God, for a commitment to serve. Kasi minsan tayong mga tao, minsan, di ba, parang nagiging natural na lamang, Sister Cynthia, pag may blessing, praise God, magsimba ako ngayon. Bakit? Bago kasi sapatos ko, bago damit ko, bago cellphone ko, magsimba ako. Nakatanggap ako ng bonus. Para bang ang sarap-sarap banggitin ang pangalan ng Panginoon pag may blessing. Pero ang nangyari, pati complaints, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos. Everybody shout amen. Hallelujah. Ano ibig sabihin, Pastor, na pati complain, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos? Kasi minsan may mga taong, punta ako sa church ngayon, bakit? Masakit kasi yung gilid ko, baka bukol na ito. Nung maganda pang katawan, hindi makikita sa church. Kung nagkasakit-sakit na, dimalas na kung sa Bisaya pa, nandun na sa church. So they are using the name for complaints. Pero iba si Ruth. Ginagamit niya ang covenant name na Yahweh for commitment to serve Him. Everybody shout, praise the Lord. Pakinggan niyo itong mabuti. Ruth officially joined the people whose God was Yahweh. He had become her God as well as Naomi's, and was the present witness to and the future judge of all subsequent activities in the life of Ruth. A commitment described by permanent bonding of hearts and pervasive linking of lives extend beyond a passing companionship. Ano? Bakit nag-asawa yun? 70 years old, nag-asawa? For companionship. Ngayon, sa companionship, meron bang commitment dyan? Of course. Oo. Kasi kung dumating yung punto ng partner mo, mga kapatid, ugod-ugod na, may tungkod na, kung wala kang commitment, bye-bye companionship. Kaya sabi ng iba, kung mag-asawa na sila, kailangan yung 4M. Ano yung 4M? Matandang mayaman, matagal mamatay. Bakit mas? Everybody shall praise the Lord. Praise God. Gusto kong ipakita sa inyo
ang dalawang karakteristik ng babae na ito. Si Orpa at saka si Ruth. Ruth and Orpa is a contrast in women. Ang mga babae hindi po pariho. Pastor Joel, ang mga babae hindi po pari-pariho. Kahit babae yan sila, hindi yan sila pareho. There is always a contrast in women. Everybody shout amen. Pero gusto ko na sa pag-uwi ninyo at paglabas ninyo sa blue door na yan, makatulad tayo kay Ruth and hindi tayo makatulad kay Orpa. Wala namang sinulat sa Bible, Sister Liti, na si Orpa ay reklamador. Pero ating makikita na ang desisyon ni Orpa na humiwalay kay Naomi, that was a practical decision. Because as the scripture said, Ruth willingly accepted an unsettled future and bound herself to a solemn oath that I will serve the God of Naomi. Ano ibig sabihin? Tinanggap ni Ruth, Sister Cynthia, ang isang future na hindi pa sure, unsettled future. Samantalang kay Orpa, pag uuwi siya, alam na niya pasikot-sikot sa kanilang bayan eh. Kasi doon siya lumaki. Pangalawa, may parents siya, may mga kapatid siya. Eh, mabubuhay siya doon kahit hindi siya magtanim. Si Ruth, kung sasama siya kay Naomi, sa isang bansa na hindi sa kanya, sa isang lingwahe na hindi niya alam, Ruth accepted the unsettled future. Para bang tayo ba, nung una nating pag-abroad, na hindi natin alam? Pero tinanggap natin, mga kapatid, praise God, ang isang kapalaran na mapunta, hallelujah, sa isang malayong bansa, sa isang pag-iisip, mga kapatid, na sana sa aking paglayo, mapatapos ko ang aking mga anak, maiangat ang aking pamilya sa kahirapan. That is sometimes our goal. Bakit sinabi kong sometimes? Hindi lahat may goal na ganyan. May nag-abroad, sumibat lang. Walang goal. Bakit ganito sa Hong Kong? Ay, sumibat ako sa amin. Kasi ipipikot nila ako. Kaya sumibat. Kaya naka-abroad. What I'm trying to emphasize is this. When serving the Lord, you don't know, mga kapatid, praise God, na maraming mga pagsubok, maraming tutuya sa'yo, maraming mga mockings, maraming, praise God, hallelujah, praise God, mga pagsubok sa pananampalataya. But you accepted, hallelujah, this spiritual, praise God, future. Hallelujah, because you have a commitment. Hallelujah, Lord, whatever happened, I don't know what will happen along the way, but I will accept and believe that I have a bright future when I'm going to serve you. Kasi kung wala kang goal dito sa abroad, mga kapatid, wala kang destination. You accepted the unsettled future. Pumirma ka, mga kapatid, doon ka pa sa inyong baryo, praise God, sa probinsya, nag-iisip ka na dahil nabasa mo sa kontrata how to operate washing machine. Hindi ka pa nakakita ng washing machine. Ano kaya itong washing machine? But you accepted. You have the guts. Bahala na. Praise God. Matuto din ako pagdating doon. Praise God. Ay, walang English sa bahay ng iyong amo. Bahala na. Mag-sign language kami. Basta makasweldo ako pagkatapos na isang buwan. Ay, ganun din sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan, mga kapatid, marami pagsubok, marami mga voices sa labas. Eh, huwag ka na mag-church. Sayang-sayang ka lang sa oras mo. Anong makuha mo dyan? Yung preacher na may barong na blue? Wala yan. Everybody shout amen. Oh, maraming voices sa labas. Oo. Mag-barbecue tayo sa Discovery Bay. Magligo-ligo tayo ng dagat, mainit na. Masarap pagligo, magtampisaw sa Deepwater Bay. Pero pinili mo. Why? You have commitment, hallelujah, to come into the house of the Lord. You are committed to worship the Lord. Everybody shout amen.
So I will share to you these two contrasts in women. Ruth have an intelligent love of choice. Everybody shout, intelligent love of choice. Hindi yung love is blind, no. Di ba? Yung umibig ka mga kapatid na hindi ka nag-iisip ba? Pero si Ruth mga kapatid, meron siyang intelligent love of choice. Samantalang si Orpah, meron siyang emotional love of feeling. Ang kanyang pag-ibig is based on emotion. Pastor, kasi matangos kasi ang ilong niya. Pastor, wala yan sa aming pamilya. Pero ang intelligent love of choice, bakit mo siya minahal? Minahal ko kasi minahal din niya ako, tapos may trabaho, walang bisyo, respetado, nagre-respect sa kanyang mga magulang, walang mga barkadang mga drugista. So you love based on intelligent choice. Yung iba naman based on emotional feeling. Para bang crush ka agad. Hala, ang gwapo niya. Ang kagwapuhan mawala. Gwapo nga, pero ang barkada mga drugista. Gwapo nga, mga kapatid, pero hindi mo alam, nalubog pala yun sa utang. So pagkasal ninyo, kasama ka sa utang. So hindi yun intelligent love of choice. Bakit nandito ka? This is a show of your intelligent love of choice. Marami tayong mapagpilian pagdating sa day-off. Pwede kang mag-upo-upo sa worldwide, pwede kang maglakwat sa ali-aliwan, pwede kang magpa-picture-picture doon sa seaside. But your intelligent love of choice says, I will come to the house of the Lord. May mga taong alam na nila na, maganda ang maglingkod sa Diyos. But they still chose to go around. That's not intelligent love of choice. Kasi kung nagsisimba ka lang based on emotion, Pastor, magsimba talaga ako ngayon. Feel ko talaga. Paano kung darating ang panahon na hindi mo na feel? Hindi ba ka na makikita sa simbahan? Kasi binabase mo ang choices sa feeling. Ang feeling, pabago-bago, pa-wither-wither yan. Ang commitment, hindi. May gana man akong pupunta o wala, pupunta ako. Why? I have committed myself to serve the Lord. Everybody shout amen. Wow. Praise God. So kahit ang husband mo ngayon, pag uwi mo, bakit ka nangitim na? Bakit ka na wala ka? Hindi. Siya pa rin. You continue to choose. Why? It is a commitment. Amen. Kahit palilipat ang ilong mo sa likod, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Number 2, contrast of Ruth and Naomi. Ruth has a quiet fidelity. Orpah has a passionate affection. Maganda naman yung passionate affection ba? Yung very aggressive. Ano yun? Yung gutsy ba? Pero si Ruth, tahimik lang siya. Quiet fidelity. Hindi siya mabuka, hindi siya mahangin magsalita. Nagwan na siya. Praise God. Quiet fidelity. Tahimik, pero malaki na ang ipon. Yung isa, grabe, passionate affection talagang, wala namang ipon. Praise God. Root number 3, love that bore testing. Pag-ibig, mga kapatid, praise God, na resulta ng pagsubok. Samantalang si Orpah,
love that failed in adversity. Pag-ibig, praise God, na fail during adversity. Kasi nung dumating na ang panahon, hallelujah, na mahirap na ang sitwasyon, nagbago ang kanyang pag-ibig. Sabi ni Naomi, huwag ka nang sumama sa akin. Mahirap ang panahon doon. Mahirap ang aming lugar. Wala kang pag-asa doon. Sabi ni Orpah, sige, bye-bye. I kiss you, mother-in-law, bye-bye. Same words ang ginamit ni Naomi kay Ruth. Huwag kang sumama. Walang pag-asa doon. Wala kang pag-asa doon. Bata ka pa, makapag-asawa ka pa dito sa Moab. Sabi ni Ruth, huwag mo akong kumbinsihin na hihiwalay ako sa iyo. Bakit? Ano ba ang nakita ni Ruth? Ang Diyos ng Israel sumama sa buhay ni Naomi. Everybody shall praise the Lord. The last, Ruth has a genuine spiritual base for her conduct and decisions. I repeat it again. Ruth has a genuine spiritual base on or base for her conduct and decisions. Yung ugali ni Ruth, magkaiba talaga sila ni Orpah. Praise God. Samantalang si Orpah, selfish basis for decision making. Nagdesisyon si Orpah na, uuwi na lang ako sa parents ko. Very selfish yung kanyang desisyon kasi yun ang pinaka-safe eh. Kasi kung sasama siya kay Naomi, sa isip niya, baka mag-alaga pa ako nitong matandang ito. Samantalang si Ruth, ang kanyang conduct, ang kanyang mga desisyon, mga kapatid, is genuinely spiritual. Everybody shout amen. Hallelujah. Diba? May mga tao na ini-invite natin sa church. Sis, sama ka sa church. Ang sagot niya, ano, may pagkain ba doon? May birthday party ba doon? Anong makuha ko doon? Anong ibigay ng church sa akin? Praise God. Pero may mga taong, sama ka sa church, sige, tagal ko nang hinahanap talaga ang church, ang Panginoon, magpasalamat ako doon. Yun ang spiritual base. Ang desisyon niya na pagpunta sa church is based on faith. Everybody shout amen. Kaya napapansin niyo ba? Pag tayo'y mag-announce, mga kapatid, sige, ngayong Saturday may kainan tayo, marami tayong mga bisita. Totoo, nakikita yan kahit sa Sunday group. Pag may libreng pagkain, maraming pupunta. Kasi naman, itong mga nag-i-invite, ginagamit nila yung pagkain. Pag nag-i-invite kayo, gamitin nyo ang spiritual base ba? Punta tayo sa church, mas maganda na habang nandito tayo sa abroad, nandito tayo ilalim sa kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Punta tayo sa church, may raffle kami. Kung hindi manalo, hindi na ako babalik, hindi ako nanalo sa church nyo, malas yung church niyo. Last, mga kapatid, Ruth, a resolute exercise of the will. Yung hindi siya magpapigil ba sa kanyang gusto na magsamba sa Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Na yung mga taong hindi magpapigil. Ay sis, magpahinga ka lang muna, may next Saturday pa naman. Ay hindi. Baka hindi na ako makarating mang another Saturday. Yung mga taong hindi magpapigil. Praise God. Meron silang resolute will ba? Praise God. Samantalang si Orpah, an easy change of emotions. Ang bilis nagbago yung kanyang emosyon. Nung sinabi ni Naomi na, umuwi ka na lang. Ganun lang. Actually, mga kapatid, para maintindihan niyo, mga kapatid, ang istorya ganito. Silang dalawa, sumama na kay Naomi actually. Naglakad na sila. Malayo na ang nilakad nila. Pero pagdating sa crossing, si Naomi, mga kapatid, nag-discourage sa kanilang dalawa. Huwag na lang kayong sumama sa akin. Pabigat lang ako sa inyo. Kaya pag nakita nila ang crossing, sabi ni Naomi, umuwi na lang kayo. Sabi ni Ruth, ay hindi. Huwag mo akong kumbinsihin
na uuwi. Kung saan ka mamatay, doon ako mamatay. Kung saan ka ilibing, doon din ako ilibing. Ang Diyos mo, magiging Diyos ko. Pero si Ruth at si Orpah, puro sila mga unbeliever, mga pagano sila eh. Tandaan nyo yung mabuti, mga kapatid. So, Ruth, according to verse 14, cleaved to Naomi. This covenant language is also used to describe the intimate relationship between husband and wife. Sa Genesis 2:24, praise God. Di ba binasa natin sa Ruth 1:14 kanina? And Ruth cleaved to Naomi. Ang salitang cleave sa English version is a covenant language. At ginagamit din itong word na cleave, mga kapatid, sa intimate relationship between husband and wife. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife. Sino, mga kapatid, ang mag-cleave? Ang husband, hindi ikaw. The husband shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Kaya malaking trouble pag ikaw babae, doon ka makitira sa bahay ng parents ng lalaki. Kasi hindi yan biblical. Yung lalaki ang bababa, aalis siya sa bahay ng kanyang tatay at nanay and cleave unto his wife at magbuo sila ng pamilya. Nasubukan nyo ba? Pag umuwi ka sa Pilipinas at doon ka pa rin nakatira sa father-in-law mo, ikaw gagastos lahat kung galing ka sa abroad. Mahiya ka naman din kung hindi ka gagastos eh. Instead na ang budget mo ay para sa husband at mga anak, madamay sila. Ano kung extended family? Isang compound. Ubos ang pera mo. Oh. Kauwi mo, instead na miss ang bawat isa, away ang resulta. That is ang lahat magsabing cleave. That is a covenant language. Nung sinabi ng Bible, and Ruth cleave to Naomi. Hindi na niya iniwan si Naomi. Cleave, mga kapatid, hindi lang yan dumikit. Talagang nagduktong siya kay Naomi. Nagiging inseparable na siya kay Naomi. So, sino ang mag-cleave sa husband and wife? Ang husband ang mag-cleave. Praise God. Kaya binawalan sa Bible na iwanan ng husband ng asawa. Kasi siya yung nag-cleave sa wife. Pero kung pinag-usapan ninyo, paano ngayon, Pastor, malayo kami sa isa't isa dahil ikaw ay sumibat. Dahil ikaw ay umalis. Pero kung meron siyang fear sa Diyos, mag-cleave siya sa inyong marriage vow. Dahil meron kayong mga anak. Palakpak para sa Panginoon. Ngayon, para maintindihan ninyo ang idea about cleave. Ruth cleave to Naomi. The husband should cleave to his wife. Pagdating sa Diyos, ibang usapan. Deuteronomy chapter 10, verse 20. Kung relasyon sa Diyos ang pag-usapan, sino ang mag-cleave? Ikaw o siya? Tingnan natin ang scripture. Everybody shall praise the Lord. Thou shalt fear the Lord thy God. Him shalt thou serve. Unto him shalt thou. Sino ang mag-cleave? Tayo. Praise God, ang mag-cleave sa Diyos. Bakit? Mag-cleave ka man o hindi, Diyos pa rin siya. Nag-gets ninyo? Sasamba ka o hindi, Diyos pa rin siya. Tayo, tao lang tayo, may hangganan tayo, may judgment na darating. That is why the scripture said, katakutan mo ang Diyos, respetuhin mo ang Diyos, at dumugtong ka sa Kanya, cleave, and swear by His name. Paano nga sa salitang Tagalog, sis, pakikita, para makita nyo ang ibig sabihin ng cleave sa wikang Tagalog. Baka malalim din ang Tagalog dito. Ibigin nga ninyo, verse 20,
Praise God. 10, 20. Kakatakutan mo ang Panginoon mong Diyos. Ang word na katatakutan is reverence. Nandun ang pagrespeto. Sa Kanya'y maglilingkod ka. Gusto kong i-emphasize ito. Ang pagpunta nyo sa church ay hindi paglilingkod sa pastor. Ang pag-serve nyo sa Panginoon sa every department, hindi yan paglilingkod ni numan. Sa Diyos mo ito ginagawa. Sa Kanya'y maglilingkod ka. At sa Kanya'y lalakip ka. Yun ang clip, lalakip ka. At sa pamagitan ng Kanyang pangalan, sumumpa ka. That is why pag nag-pray tayo ng pagkain, in Jesus' name. Lahat, in Jesus' name. In Jesus' name. Bakit sa Kanyang pangalan? Hallelujah. Whether in word or deed, do it all in the name of the Lord, giving glory to the Father. Sa Kanyang pangalan natin lahat sasambitin, mga kapatid. Everybody shout amen. So nakita po natin na ganun ka-importante. The word cleave describes friendship more binding than brotherhood. A foundation of purposeful love and the outworking devoted deeds set roots commitment apart from verbal cliche and the whim of momentary emotions. Abraham left home after being commanded to do so. Parang si Abraham sa Genesis 12:1. Praise God, na nung sinabi ng Diyos, iwanan mo ang iyong pamilya, iwanan mo ang iyong bansa, kaagad-agad iniwan ni Abraham. Everybody shout amen. Hallelujah. Ruth left her pagan homeland on her own initiative. Despite the protest of her mother-in-law, in order to come under the wings of God, and offered herself first to Naomi and ultimately to God. Sa Ruth chapter 2, verse 11 and 12, nung nagkaintindihan na si Ruth at si Boaz, mga kapatid, di ba? Pinakasalan siya ni Boaz, di ba? Pero bago pa siya pinakasalan ni Boaz, hallelujah, may sinabi si Boaz, mga kapatid, na personal sa buhay ni Ruth. Sabi ni Boaz, and Boaz answered and said unto her, it hath fully been showed me all that thou hast done unto thy mother-in-law since the death of thy husband. So ibig sabihin, nalaman ni Boaz ang report, ang mga bali-balita, kung ano ang ginawa ni Ruth sa kanyang mother-in-law na hindi niya pinabayaan si Naomi. Nalaman ni Boaz yan lahat, mga kapatid. And how thou hast left thy father and thy mother. Isipon mo, iniwan ni Ruth ang sarili niyang mga magulang. Iniwan niya the land of thy nativity, kung saan ka pinanganak, iniwan mo. And art come unto a people which thou knowest not. Pumunta ka sa isang bansa na hindi mo nga alam at kilala ang mga tao dito. Anong sabi ni Boaz? The Lord recompense thy work. Babayaran ka ng Diyos. Gagantihan ka ng Diyos. Bigyan ka niya ng parangal. Ano pa? And a full reward be given thee of the Lord God of Israel. Why? Under whose wings thou art come to trust. Ruth, come under the wings of God. Hindi nagkamali si Ruth sa kanyang commitment dahil ang sinabi ni Boaz, you have come under the wings of the God of Israel. Hallelujah. Hindi nagkamali na ikaw'y pumunta dito instead sa worldwide. Why? You have come under the wings of the God of Israel. Hallelujah. Pumunta ka ilalim sa pakpak ng Diyos, mga kapatid. At sa pakpak ng Diyos ay may lilim. Siguro sa iyong kontrata, kahit sumasahod ka, mga kapatid, minsan dumating ang panahon, sumakit pa rin ang ulo mo sa pagbabudget dahil hindi kasya ang pera. Sa iyong pag-abroad, minsan may mga challenges. Hindi mo na, praise God, natutukan ang iyong sariling mga anak. Praise God. Minsan umiiyak ka sa isang gabi. Praise God, dahil minsan hindi kayo nagkaintindihan sa iyong partner doon. Ikaw, mga kapatid, nagtatrabaho 24/7.
halos hindi ka na magpahinga, halos kape na lang ang pagkain mo dahil sa pag-save ng pera. But remember this, church, when you come into the house of God, you come under His wings. Pag nasa ilalim ka ng presensya ng Diyos, pag nasa ilalim ka ng Kanyang pakpak, gaano man kabigat ang pasan, mga kapatid, na yung balikat na mga problema sa mundong ito, God is seeing you. God is looking at you. And He will gonna bless your life. Everybody shout amen. Hallelujah. But I will share to you what is commitment in the New Testament. Commitment in the New Testament, hallelujah, has another meaning. Listen to this. Following Jesus is the definition of commitment in the New Testament. I repeat it again, loud and clear. Following Jesus is the definition of commitment in the New Testament. Kahit marami kang pera, kahit above salary, mga kapatid, ang tinatanggap mo, kung hindi ka sumusunod sa Diyos, you are not committed actually. Commitment demands a choice. Jesus wasted no time getting to the heart of commitment. Either the disciples would be committed to Him or deny their own desire, or they would be determined to go their own ways and deny Him. Sa Matthew chapter 10, verse 32 to 37, makikita natin dito kung i-deny ba nila si Jesus, hallelujah, o hindi. The choice to commit is the same for all believers. Either we deny ourselves or deny Him. Either we go His way or we pursue our way. Either we serve God on my way or we sing that song, I did it my way. Or we need to do it His way. Dalawa lang po. Kaya may mga tao, mga kapatid, na hindi nila naintindihan kung ano ang commitment sa New Testament. It is following Jesus Christ. How? Your way or His way? Pastor, wag na. Pastor, wag niyan pakialaman. Dalala yung mga buhok ko. Pastor, wag niyan pakialaman niya, Pastor. I did it my way. Basta nandito ako sa simbahan. Ay, Pastor, kahit naka-boyfriend ako ng unbeliever, Pastor, wag mo nang isama sa preaching mo yan. Wag mo nang banggain ako, Pastor. I did it my way. Not His way. Anong sabi ng Bible? Do not unequally yoke together with unbelievers. Pag ikaw bautismado sa pangalan ni Jesus tapos nakipag-boyfriend at nakipagrelasyon ka sa taong walang Diyos, alam nyo, bawal yan sa Bible. Badala ko naman siya, Pastor, how sure you can bring him to the feet of Christ? Basta, Pastor, promise. I can do it in my way. Are you trusting yourself or are you trusting the power of God? Mga kapatid, ang commitment sa New Testament is following Jesus. What do you mean by following Jesus? It's not just church attendance. It is a life, praise God, every day, according to His will. Yung buhay mo ba araw-araw na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi yung gusto mo lang masunod. Yung gusto mo lang gawin. Pastor, nagsimba naman ako, Pastor. Oo nga. Isang araw ka lang dito per week. 6 days ka sa labas. Ang buhay mo ba ay liwanag? O ang buhay mo pa, praise God, ay kailangan pang liwanagan? Ito. Basahin natin ito. Para malapit ako matapos, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matulog, ha? Sabi ni Jesus, think not that I am come to send peace on earth. Sabi ni Jesus, huwag kayong mag-isip na ako'y pumunta dito sa lupa para magdala ng kapayapaan. Hindi po, kapayapaan ang dala ko. Parang bago sa inyo. Ha? Nasa Bible pala yan na hindi kapayapaan ang dala. Akala ko siya ang Prince of Peace. Pakinggan yung mabuti kasi dito na po papasok yung commitment. Diba?
May isang babae dito mga kapatid, Pastor, naintindihan ko talaga ang baptism in Jesus' name. Pero tumawag ako kay husband, sabi niya, huwag kang magpabaptize ha. Kung magpabaptize ka, kalimutan mo na may husband ka dito sa Pilipinas. See? Walang peace pag pumasok si Jesus. Bakit? It is a conflict between the world. Naalala ko isang young people, mga kapatid, professional. Bina-Bible studyan ng pastor sa Manila. Naintindihan niya ang baptism. Pero sabi niya, Pastor, tika pastor, tawagan ko muna si tatay. Kasi magpaalam din ako. Ganun ba? Ay hindi pumayag yung tatay. Dahil sarado kandado yung tatay. Sabi ng anak, ay pastor, wag lang muna. Naintindihan niya ang plan of salvation. Gusto niyang makapasok na si Jesus sa buhay niya. Kaso lang, may mga other parties na ayaw na gawin niya yun. So naging hindrance, di po ba? So there is a conflict. Magiging awa yun. Kung ito, gano'n, sa mama ko mga kapatid, sa mama ko ha. Nabaptize si mama 1975. Praise God. Kinasal sila ni Papa, mga kapatid. Si Papa Sugarol, lahat nandiyan na bisyo mga kapatid. Ang parents niya, praise God, hindi talagang pagano na pagano. Maraming mga Diyos-Diyosan sa bahay. Nung dinala na si mama doon sa bahay, praise God. Sabi ng mother-in-law, yung lola ko sa side ni Papa, mas mabuti pang kasama sa bahay. Praise God. Ang manananggal yung putol yung ano. Ano yan sa Tagalog? Aswang. Mas mabuti pang kasama ko sa bahay ang aswang kaysa iba ang relihiyon. Anong feeling ni mama? Iyak nang iyak si mama for 4 years. Oo, iyak nang iyak si mama. 1 year old ako mga kapatid, bit-bitin ako ni mama kasi 1 kilometro pa ang church. Praise God. Nandun na mga kapatid, ang itak na siya. Baba ka sa bahay. Pero si mama mga kapatid, iyak lang, patayin niyo ako. Sige, patayin. Iyak, dala-dala niya ako mga kapatid. Hindi, grabe yung si mama. Ang will niya na magsimba, hindi natatakot sa itak. Pag uwi niya, nandun ang mother-in-law. Mabuti pa sana kung aswang ang kasama ko dito kaysa iba ang relihiyon. Na may peace ba dyan? Walang peace dyan. Kaya sinabi ni Jesus, think not that I come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to sit a man at variance against his father. See? Pag may anak na mag-desisyon na mag-serve, maging kalaban niya si tatay. And the daughter against her mother. And the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes shall be day of his household. Ang kalaban mo ling, nasa loob lang ng bahay mo. Oo. Ang kalaban natin, nasa loob lang ng bahay. Praise God. He that loveth father or mother more than me, sabi ni Jesus, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Praise God. Yan ang sinabi ni Jesus. Makikita natin dito, mga kapatid, committed ka talaga? Susunod ka talaga kay Jesus? Expect, mga kapatid, expect, praise God, conflict. Pero huwag kang manghina. Kung committed ka talaga, sumunod kay Jesus. Everybody say, praise the Lord. Gawin mo, mga kapatid. Talk about Christ would be meaningless without the walk with Him. I repeat it again. Talk about Christ would be meaningless without the walk with Him. Sabihin mo, Kristiyano man ako, may Bible nga ako. Bakit? Ang Bible ba ang magpaka-Kristiyano ng isang tao? Sagot, hindi. Your walk with Him, yung araw-araw na natutuwa ang Diyos sa iyong buhay. The disciples were to take up their crosses. Carrying the crossbeam was a public declaration of Rome's authority. Jesus challenged them to put themselves voluntarily under God's authority. Doing His will, His way. Commitment demands action. It cannot be divorced from responsibility. It extends beyond our relationship with the Heavenly Father to other areas of life. Ang ibig sabihin, praise God, once, number 1 man talaga ang Diyos sa ating buhay. Yun talagang commitment natin. Number 1 si God. But if you are really committed to the number 1, it extends beyond others.
Kung talagang mahal mo ang Diyos, hindi mo pwedeng, Lord, I really love you. Huwag kang lumapit sa akin, ha? Di ba? Sabihin mo, Lord, mahal na mahal kita. Tapos pagdating sa tao, pagdating sa kasamahan, may galit ka. Hindi yun pwede. Praise God. If you love God with all of your heart, naintindihan mo, pinatawad ako ng Diyos. Kaya kung sino man ang nagkasala sa akin, patawarin ko rin siya dahil ako'y pinatawad niya. And that is following God. Yan ang commitment sa New Testament, following Jesus. Not on our own terms, not on our own way, but in His way. Hallelujah. Listen to this. Ruth's words of commitment to Naomi did not speak as loudly as did her actions. Your action, hallelujah, proves your commitment. Because commitment demands action. Pag committed ka sa gawain ng Diyos, Pastor, dalhin ko ang para sa Diyos. Kahit may paggastusan ko, pero dalhin ko ang para sa Diyos. Why? It demands action. Ang Diyos sabi, be ye holy for I am holy. Separate yourselves from this world. Do not touch the world and I will receive you. Yun ang mga wording sa New Testament about commitment. Bakit tayo naiiba kaysa labas? Tanungin niyo ang sarili niyo, bakit ako naiba kaysa labas? Kasi sila pastor tagalabas, ako tagaloob. Tanong, bakit tayo naiiba? Because we live a life of holiness according to His command. God said, be ye holy for I am holy. Separate yourselves from them. Touch not the unclean. That is why we become separated. Oh. Pag gumagala kayo sa maraming tao, malalaman ko kaagad kung Christian ka o hindi. Either by outward appearance or by your behavior. Everybody shout amen. Hallelujah. So, sabi po dito mga kapatid, she left her family and homeland to return with Naomi to Bethlehem. Commitment definitely limits choices because it is exclusive. Explain ko ito sa inyo. Pakinggan nyo mabuti ha, kasi himay-himayin ko ito. Commitment definitely limits choices because it is exclusive. Ano daw? Commitment definitely limits your choices. Why? Because it is exclusive. Committed ako kay Sister Ping sa aming marriage vow. Ang aking commitment sa kanya, it limits choices. Why? She is exclusive. There would be people that will appear much better than her. There will be people appear much more beautiful than her. But because I am committed. Everybody shout amen. Diba? I am committed. So the choices, there's no more. Because it is exclusive. Nung umuwi si Orpah, praise God, sa kanilang lugar, anong sabi na Naomi? Go home to your gods. Plural. Pero sinabihan niya si Ruth, kung sasama ka sa akin, sabi ni Ruth, yeah, sasama ako sa iyo. Your God, singular, will become my God. There's no other choice. Because it is exclusive. So kung committed ka na magsimba bawat Saturday, there's no other choices. Because coming here every Saturday is exclusive. Nag-gets ninyo? Wala kang choices eh. Ang ngayong Sabado, mag-isip-isip ka, ngayong Sabado, anong gagawin ko ngayong Sabado? Ay, punta ako sa Chungkwan O. Praise God. Anong gagawin mo doon? Magpahangin-hangin ako doon sa hanghaw. Ay, hindi na lang ako pupunta sa Chungkwan O. Mag-Ocean Park na lang ako kasi birthday ko pala. Di ba?
dami mong choices eh. Bakit ang dami mong choices? Wala ka kasing commitment. Pero kung committed ka sa Diyos, birthday mo man o hindi, committed ka. Andito ako sa church kasi ako pa naman ngayon ang cleaner. Di ba? Yung iba, ay huwag tayo mag-church. Tayo pa naman na naka-schedule sa toilet. Paala na si coordinator doon. Pero pag committed ka, it limits the choices. Everybody shout amen. Kaya pag umuwi ka sa Pilipinas, saan ka uuwi? Sa bahay niyo. Bakit? Wala nang choices eh. Wala kang choice. Kasi committed ka eh. Praise God. Hallelujah. Kasi pag, di ba? May mga nanay na, may mga tatay na galing sa Saudi ba? Istorya ito mga kapatid na OFW buhay sa FB. Yung page niya, OFW, buhay OFW pala. Praise God. Katas, Saudi Arabia. May mga istorya doon. Umuwi daw yung lalaki. Nung umalis ang lalaki mga kapatid, buntis ang kanyang misis. Pero dahil sa company rules mga kapatid, napapunta siya doon. Eh hindi siya nakauwi ng 6 na taon. Nagulat siya pag uwi niya, 3 na ang bata nandun sa bahay. Sino ba ang committed doon? Sino ba ang unfaithful? Hindi naman pwede na babae nga sabihin ng babae na, ano ko yan lang? Ano yung sagop sa Bisaya, Esther Marisa? Adopted. Adopted yung dalawa. Oh. Pero dahil nga sa kanyang commitment, iyak na lang siya. Praise God. Tinanggap pa rin niya. Oh, daming mga comment doon sa online. Kung ako pa lang sa'yo, iwanan ko na lang. Maghanap na lang ako sa Saudi. Magbalik Islam na lang ako para 3 pa ang magiging misis ko. Isipin mo kung magbalik Islam siya mga kapatid, babayaran pa siya ng gobyerno. Magkapera sila pag magbalik Islam. Tapos pwede pa sila mag-asawa ng more than 1. Oo. So, grabe yung mga comment, balitaktakan doon sa comment. Pero marami ding nag-appreciate sa kanya. Sabi niya, pare, hanga ako sa'yo. Praise God. Grabe ang commitment mo sa iyong asawa at sa iyong anak. Oh. Pero, mabigat yun. It is a sword piercing to his heart. Parang, talaga, matalim na pumasok sa kanyang puso. Yun nga, ang tinatawag na totoong pag-ibig. Pero, is it an intelligent choice of love? Now, based on spiritual things, it is. He did not do the revenge. Everybody shout amen. 4:04 po ng hapon. Commitment builds up. Commitment builds up faith. Commitment develops our character. It is a spiritual discipline. It is a lifetime venture requiring time, work, and determination. Matthew 16:24, last verse, praise God, nating babasahin. So, yes, it limits because it is exclusive. In a commitment to marriage, God's plan is for one woman and a man to commit each other exclusively and permanently. The same also in serving God. I said, the same also in serving God. Then Jesus said unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross. And what's the end? Follow me. Because commitment is following Jesus. This kind of commitment, hallelujah, will be born in our heart by the power of the Holy Spirit. That is why every divine services that we have, in our altar services, we always want the power of the Holy Spirit to move. Hallelujah. Hindi na makatao o makalaman na uri ng commitment, but a heavenly commitment through the power purged by the Holy Spirit, hallelujah, in our inner man.
Hindi lang po isip, kundi kapangyarihan ng Holy Spirit na siyang magbigay nito na desisyon at marka sa ating puso. Kahit anumang mangyari, susunod ka sa Panginoon. Everybody shout amen. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. This is not a service of an evangelistic style. But this is a service, praise God, hallelujah, to put food on your soul. Hallelujah, to put knowledge and wisdom in your mind. Can you make a choice this afternoon? I said, can you make a choice to follow Jesus? No turning back. No turning back. Sometimes the devil will tell you, you cannot follow the Lord because you are a sinner. Tell the devil, Christ died for me. His blood cleanses me. Kasi minsan, mga kapatid, ang isip natin nilalaro ng kaaway. Backslider ka, nagkasala ka, marami kang pagkakamali. Sabihin mo sa dyablo, ako'y pinatawad ni Jesus. Ako'y tinubos ni Jesus. Ako'y binago niya. Kapatid, tandaan natin na marami tayong mali. Marami tayong pagkukulang. Pero may Diyos na nagsasabi, come unto me. All of you who are heavily laden, and I will give you rest. The question this afternoon is this: will you follow the Lord? Are you willing to take up the cross? Are you willing to deny yourself? This is the kind of commitment, hallelujah, that we need in these last days. Kung meron tayong commitment na katulad nito, hindi ka talaga maiwan sa rapture. Kung meron kang commitment na ganyang uri, Sister Cynthia, kahit gaano kapagod ng iyong katawan, luluhod ka pa rin at hinahanap mo pa rin yung nakasanayan mong commitment sa pakikipag-usap sa Diyos. Dahil committed ka eh. Few years ago, listen to this, few years ago, the Holy Spirit, hallelujah, encouraged and challenged my spirit. Invest your time in prayer. Sometimes, mga kapatid, dahil sa kabisi, kapagod sa katawan, minsan hindi mo magawa. And I will pass this challenge to the church. Sa Saturday group, alam ko mayroong mga warriors dito, ilan. Pero pwede ko bang i-challenge din ang bawat isa sa inyo kahit busy kayo, minsan late na kayong pababain sa bahay ng iyong employer? Are you an investor in prayer? Invest your time in prayer. Sister Nimpa, invest your time in prayer. Saturday group, during your prayer, please mention our names. Pray for us. I said pray for us. That we can also invest our time in prayer. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon at sinabi niya, when I come to this world, can I find faith? Pero ang taong nananalangin ay isa sa mga ebidensya na may pananampalataya ang isang tao. Nagkulang kaya ang iglesia sa pananalangin? Nagkulang kaya ang grupo nyo sa prayer? Nagkulang kaya personally tayo sa prayer? Listen to this. There is an oil crisis around the world. I said, there is an oil crisis in the world. But the most dangerous oil crisis, Sister, hallelujah, Marisa, is this. When the church has an oil crisis. Kapag ang iglesia, Sister Liti, ay merong oil crisis. Ang iyak ay emosyon na lamang at hindi na leading sa Holy Spirit. O kaya, ang ating personal life ay merong oil crisis. Yan ang nakakatakot. Di bali na aakyat ang presyo ng diesel, hindi lang mawala ang oil ng Espiritu sa ating mga puso. Pwede ba natin itaas ang ating kamay na ganyan? Ganyan lang.
as a sign of surrender. Alam nyo sa Europe, mahirap gawin sa mga tao sa Europe ang pagtaas ng kamay. Because they are very proud people. Big deal na sa kanila, Pastor Bob, ang pagtaas ng kamay. Big deal sa mga Europeans ang pagtaas ng kamay. Pero sa mga anak ng Diyos, hallelujah, na tumitingin sa grasya ng Panginoon, kaya nating isurrender ang ating mga sarili sa pagtaas ng kamay. Panginoon, wala akong magagawa kung wala ka. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Let us commit ourselves unto the Lord. Buksan mo ang iyong bibig, humingi ka ng tawad sa Diyos. Kausapin mo ang Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, baguhin mo ang aking ugali. Baguhin mo ang takbo ng aking buhay. Mahal namin mga bisita, mahal ka ng Diyos. Hindi po nagkataon, nakarating ka sa simbahang ito. Hallelujah. This is the will of God. Hallelujah. Decided to follow Jesus. No turning back. No turn. If you feel in your heart to come to the altar, come. If you feel in your heart that you need to dedicate your life to the Lord, come. Hallelujah. Oh, pag committed ka sa isang bagay, nandun ang kasayahan. Hallelujah. Jesus. I have decided. To follow Jesus. Ang iyong pagsuko sa Panginoon, No turning ipagpalain ka, patatawarin ka. Ang banal na Espiritu ay kikilos. Hallelujah. Huwag kang mahiya na lumapit sa Diyos. Huwag kang mahiyang lumuhod. Huwag kang mahiyang umiyak sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Buksan mo ang iyong bibig. Hallelujah. Hallelujah. Close your eyes and talk to Jesus. Hallelujah. Hindi ka pababayaan dito sa abroad. May Diyos na nakakita. Hallelujah. Hallelujah. No turning back. No turning back. Here's where I lay it down. Every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. This is my, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do. Hallelujah. In the name of Jesus, I release blessing over your life. Hallelujah. Continue to talk to God. For you to do whatever you want to, do whatever you want to. So shake off the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better.
Jesus, I pray and I release the blessing in the name of Break Jesus. down the Let the walls spirit of peace, of hallelujah, my will come to her. religion. Hallelujah. Your Continue to way open your mouth and talk to the Lord. Come on. The spirit of the Lord is here. Are you willing to follow Jesus? For you. Come on, Saturday group. Receive the Holy Do Ghost. whatever you want to do whatever you want to, and I will make Come on, hallelujah. Mga asawang babae, stay committed. Stay committed. Hallelujah. to do whatever you want to. So shake off the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Open your mouth. Your Lift up the way name of is Jesus. Hallelujah, Jesus. better. Salitang hallelujah, Jesus, galing sa puso. Hallelujah. Hallelujah. Believing that you will receive it. Believing that you can have it. And the Spirit will come. Your way is better. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you. Hallelujah, hallelujah. Ang iyong paglilingkod sa Panginoon, hallelujah, ay magiging committed na. Hindi na weak, mga kapatid. Hallelujah. Of all my tradition, break down the walls of all my Christ of religion. Nazareth, I Your way release the is blessing of peace and joy. better. Hallelujah, hallelujah. Your In way serving is the Lord. God bless my better. sister, God. Let And your Holy shake Spirit off the work inside ground of her. of all Baguhin my mo ang takbo ng tradition. kanyang buhay. Break down Baguhin the mo ang takbo walls ng kanyang of all isip. my Panginoon, religion. ipagkita mo ang iyong Your dakilang way is kapangyarihan. better. Ano mang pagsubok ng kanyang malalampasan, Your Panginoon. way is Nandun ang pamor mo better. sa araw na And ito I will magsimula sa make Panginoon na maglingkod room sa for iyo you. ng taus-pusong paglilingkod. In the name of Jesus, hallelujah. To Open do your mouth, says, whatever you hallelujah. Lift up the want name of to. Jesus, hallelujah. To do Buksan mo ang iyong whatever bibig. you want Hallelujah, to. Jesus. Huwag kang mahiya na sumigaw ng Jesus, hallelujah. He is our God. He is our King. To do whatever you want to do whatever you want to. So shake off the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Hallelujah, hallelujah. There is blessing. Someone is praying for you. Someone is praying for you. Come on, leaders. Lay hands. Release the power. Release. Hallelujah. The gift of faith. Release the gift of faith. Hallelujah. I will make room for you. Jesus. So do whatever you want to. Oh, blessed be your name, Lord. We love Whatever you. want to. We praise you. We praise you. We love you, Lord. We give our lives to you. Our lives comes from you, Lord. Our hallelujah belongs to you. Ang pagpupuri na galing sa puso ay tinatanggap ng Diyos. Ang mga pasasalamat na galing sa ating puso ay tinatanggap niya. At natutuwa ang Diyos. Sa araw na ito, tanggapin mo si Jesus. Sa araw na ito, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa araw na ito, umpisahan mong lumakad sa pananampalataya. With all I am, worshiping you. Sundan mo si Jesus, not in your own way, sister, but the ways of God. Spirit and truth. We lifted hands, worshiping you. Yes, here I am, worshiping
Hallelujah, hallelujah. Ashamed of you. I'm not Yes, ashamed hallelujah. of you. I'm not ashamed. Receive ye the Spirit of the Lord. Jesus. Receive ye the Holy I'm not Ghost. ashamed of you. I'm Not ashamed of you. I'm not ashamed Of you, Jesus. I'm not ashamed of you. I'm not The Spirit of God is here. ashamed of you. The presence of Jesus is here. I'm not ashamed of you. Woo! Hallelujah. Jesus. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. Hinihiling ko po kung sino ang naka-assign na mag-distribute sa ating bread and wine. Worshiping you Hallelujah. with all I am. Hallelujah. Worshiping Pwede tayong makabalik sa ating mga upuan para po sa ating Holy Communion. Hallelujah. The love of the Lord is evident in our midst. Tumayo po tayong lahat at sa aming mga bisita, you can just sit down and observe, okay? Praise God para po sa ating Holy Communion service. At we have a very short orientation at the back. I think it's good if somebody can lead them at the Sunday school area. Sa aming mga bisita, praise God, we asked you just a few minutes. Praise God, habang nag-Holy Communion po dito sa loob, praise God, ay magkaroon po ng short orientation. So, kung sino ang may dalang bisita, pakidala sa kanila doon sa Sunday school area. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. In just a few minutes po. Praise God. Pakibukas po sa ilaw, sis. Hallelujah. Pastor Joel, ikaw mag-take over. Hallelujah. Hallelujah. Lahat po ba ay kumpleto na po? Praise God. Bigyan mo rin ako dito. Holy Communion is one of the sacrament, praise God, that Jesus had left in the church, for the church and even His disciples. Foot washing and Holy Communion are the two sacraments that we practice and we believe. Holy Communion is looking back, Calvary. Everybody shout, looking back. But at the same time, this is also looking forward for the soon coming of the Lord Jesus Christ. Bawat communion po natin, palapit ng palapit si Jesus, kanyang pagbalik. Hallelujah. At ito po ay napaghandaan na po. Praise God. Pinag-pray po natin. Ang sabi ng scripture, mga kapatid, ang sino mang gustong sasali